do not fear. I am near, I am here. Ayan po. Sa pong magandang gabi sa inyo. Yes, napakagandang gabi. Amen. Kasama ako. Yes. Panalig. Yes, opo mga kapanalig. So ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikatlong Miyerkules sa buwan ng Desyembre. Wow! So December 20, ilang araw na lang. Welcome Lord sa kanyang kapanganakan. Amen. Magrasyang Yes. kaarawan. Amen. Hallelujah. So because He is the reason for the this season. season. Ayan, siya ang tanging dahilan para sa ating ipagdiriwang. So ito pa ang inyong kapanalig, si Ami Dugan. Bumata si Father Vic. Okay, Kwan. Okay, Kwan. Kwan, okay. Ako nga po pala ang inyong kapanalig, guest lang po ako dito. Hindi po ako si Father Vic. Ako po si Brother John Paul Jones Reyes mula po sa San Beda University. Ayan. Yes! At ang inyo namang kapanalig na talagang tuwing may kasama tayo dito sa booth, lubos ang aking kagalakan. Rina Valencia Idago. Amen. Amen. So, galak na galak tayo sa araw na ito at katatapos na ating misa sa Opo, with Veritas. Father Vic Sadaya. Yes, with Father Vic Sadaya, General Manager po ng Radio Veritas Asia. Naku, Ayan. talaga kapanahunan. Kuya Kapanahunan ni Peter. Brother Husband Peter, 1969. Oh. Yan. Amen. Amen. Sa mga kapanalig, napakaganda ng ating mga talakayin sa gabing ito dahil syempre itatampok natin ang ating International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage Sa Antipolo. Antipolo City. So yan pa mga kapanalig, huwag po kayong bibitiw at yun nga sabi ko, napakaganda na ating talakayin at tungkol po ito sa ating mga international shrines. Ano po ba ang kahulugan nito, ang kagandahan at commitment ng mga shrines sa buong daigdig. Yan, anticipated na po yan ang topic. At syempre, makakasama po natin, nandyan na ba siya sa ating Zoom? Welcome! Yan, makakasama natin. Brother John Kababayan. Kababayan ko, Brother Kendrick, na kanina ka-chat ko lang. Wow. Kaya tinanong kita. Yes, Ayan. Brother Kendrick Ivan Opo, hello po. Panganiban. Yes, Brother Kendrick. Opo, Bati na magandang po. gabi po mga kapanalig. Salamat po sa pag-imbita po niyo sa akin sa inyo pong programa. Yes. Talaga, at napakaganda. At salamat din kay Father Nante. Siyempre, ang inyong rector ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, Antipolo City. Ayan, Amen Brother Kendrick. At bago ang lahat, ay bigyan muna natin sila ng napakagandang awit panalangin. Yan ay magmumula mismo sa Antipolo, yung himno para sa ating Birhen ng Antipolo. Sa
Welcome po muli sa ating programang Alay kay Inang Maria, Wish with Mama Mary. Yan, po. So, present na po ating magiging guest sa gabi ito. Nandiyan na sa Zoom si Brother Kendrick Ivan Panganiban from Hagonoy, kababayan ko. Kapwa ko Bulakinyo. Yes. Opo. So, bago po yan, bigay ko po muna sa inyo yung ika-197. Ito po yung 197 Healing Rosary for the World in front of venerated image of the Immaculate Conception, to be led by Reverend Father Eugene C. Cruz. Siya po ang parish priest from the Quasi Parish of St. John Marie Vianney in Giginto, Bulacan. Yes, tabi po ng seminaryo yan. Opo. At Giginto, Bulacan. kilala po kilala namin ni Brother Kendrick, si Father Eugene. Amen. Opo. So mamayang gabi na po yan, 9 p.m. So sama-sama po tayo magdasal ng Santo Rosario. Let us together tonight pray as one nation for guidance, healing, and protection. Yan po, hilingin natin mamaya. So, mga kapanalig, Brother John Paul, yung ating mga lines. Ayan po, lines. sa mga nais pong mag-text, mag-shoutout, pwede po kayong mag-text sa ating telephone number o sa ating text line. Ilista nyo po, no? Para po ma-shoutout namin kayo mamayang konti. So, ito po ang ating pong number, 0918-823-0300.
0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Ulitin ko po, 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. At syempre po, ang ating pong programa ay naka-live sa ating pong YouTube. I-search nyo lang po ang Veritas PH or Veritas Philippine Livestream. At ang ating mapapanood po tayo sa Veritas TV, Sky Cable Channel 201. O mali. 211. At Facebook Livestream na DZRV 846. Ay, nangingiti si Brother Kendrick. At ito po pala, no, mapapakinggan sa Signal Cable Channel 313 and E-Radio Portal. Audio lang po ang makikita nyo lang po dyan. Pakisinggan. Ang Ang dami ng natin. platforms ng Yes. Radio Veritas International po tayo. Yes. Kaya yung ating mga OFW, sila mga nakikinabang din Yes. sa ating Sila. mga, lalo na yung mga misa. share. Oo. Yes, sa I-share natin, share sa mga i-like natin. community, oo. Lalo na rin sa mga nagtatrabaho ngayon, yung mga may anak, mga kabataan, i-share nyo po sa kanila dahil napakaganda, Sister Ami. Yes, okay. Yung ating misa ngayon, meron tayong 12 midnight mass. Yes. At simbang gabi to, kaya yung mga kabataan dito na nagpupuyat, 1 oras lang, magpahinga muna kayo sa ML, ha? Yes. Magsimba kayo. Yeah, alam mo, Magkakataon na yan. Brother John Paul, Yes. kabataan may Opo. inam yan, oo. So yan, Totoo mga yan. kabataan, mga kapanalig worldwide, pagkakataon na po yan. At dahil ikailang araw na ngayon, Brother John, Ngayon po, ako po nalilito kasi December 20. panglima na kung team gabi ka. yeah, Oo. team gabi, Team gabi. Pag team umaga, 4. Apat. Tama po ba? correct yun na lang po sa ating text line kung mali kami. Ano si po. Brother Ivan? Yeah, saklolo. Ayan. So, ayan, mga kapanalig, at tayo po muna ay babalik sa ating himpilan para po sa ilang paalaala. Comes again, for I am here. Ikatlong linggo ng Adbyento. Come thou long expected Jesus, born to set thy people free. Ang ikatlong linggo ng Adbyento ay tinatawag na Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan. Sinisindihan ng ikatlong kandila na kulay rosas, ang liturhikal na kulay bilang simbolo ng kasiyahan. Ang ikatlong kandila ay tinatawag ding Shepherd's Candle dahil sa kagalakan ng mga pastol ng tupa na unang nakaalam sa pagsilang ng tagapagligtas. Ito rin ay pag-alala sa kasiyahan ng bawat isa sa atin kaugnay sa pagsilang ni Jesus na mag-ahari sa sanlibutan. Kapanalig, ating sindihan ang ikatlong kandila ngayong ikatlong linggo ng Adbyento bilang paghahanda natin sa Pasko ng pagsilang ng Panginoong Hesukristo. The desire of every nation, joy of every longing heart. Makiisa sa Misa de Gallo sa Veritas mula December 16 hanggang December 24, alas 6 na umaga dito sa Veritas 846 sa pangunguna ng mga sumusunod na priest celebrants. December 16, Sabado, Reverend Father Abe Arganyosa. December 17, Linggo, Most Reverend Onesto Antioco, DD. December 18, Lunes, Reverend Father Joey Falier. December 19, Martes, Reverend Father Dan Cancino, MI. December 20, Miyerkules, Reverend Father Anton City Pascual. December 21, Jueves, Reverend Father Victor Emmanuel Clemen. December 22, Viernes, Reverend Father Franz Dizon. December 23, Sabado, Reverend Father Benjo Fajota. December 24, Linggo, Reverend Father Vong Tulingan. Misa de Gallo sa Veritas mula December 16 hanggang December 24, alas 6 ng umaga. Mapapakinggan dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Mapapanood din sa Veritas 846 Facebook page at sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. Misa de Gallo sa Veritas. Sa tuwing Pasko,
Amen. Tayo. Tuloy-tuloy na tayo, mga kapanalig. At welcome po muli sa ating programa. Siyempre, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Siya po ay ang head ng secretariat, Lay Secretariat ng Association of Catholic Shrines and Pilgrimages. Wow, amen. Yeah. Oh, yan lang, Ng napakabigat na nun. CBCP. Isa pa lang yan, Opo, brother. isa pa lang po yan. Siya po ay ang... In addition, siya na mag-introduce Yes. sarili. Hi, bro. Welcome, Brother Kendrick Ivan. Welcome po. Salamat po muli sa pag-imbita po niyo sa akin dito sa inyo pong program. Maraming salamat po. Batang-bata si Brother Ivan. Pero ang dami accomplishments. Wow, na makita ko sa Facebook. Serve lang po ng serve. Serve and serve for the Lord. All for the greater Amen. glory of God. Daupang palad siya kay Pope Francis. Amen. Opo. Sana So, all. Brother Ivan, bigyan mo muna kami ng short prayer para sa pasimulan to ating Okay. programa. Sige po. At ating pong damhin po ang presensya ng ating Panginoon sa panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng biyayang pinagkaloob niyo po sa amin. Lalo po ngayon, napaparating na po ang panahon ng Kapaskuhan na kayo po ay isinilang at kami po ay nakatanggap ng malaking biyaya. Kayo po na Emmanuel, ang Diyos na sumasa ating lahat. Nawa po sa pamamagitan po ng aming pong lubos na pananalangin at pagdedebosyon, lalo't higit po sa mahal na Birheng Maria, kami po ay maging katulad niya na akay-akay po lagi ang Panginoong Hesus sa aming kalooban at dinadala po ang ating kapwa-tao tungo sa kanyang kaharian. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Hesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mahal at Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, Birhen ng Antipolo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Wow, tunay nga gagabayan tayo na ating mahal na Birhen ng Antipolo. Ayan. So, Brother Ivan, looking back, yung mga activities na nangyari sa Vatican, napakahalaga niyan, dahil tungkol yan sa mga shrine, international shrine. Ano mga kaganapan dyan, Brother Ivan? Opo, bali po, noong pong nakaraang pong November 9 to 11 po, nitong taon po na ito, ay nagpatawag po yung ating pong Dicastery for Evangelization doon po sa Vatican ng International Convention ng lahat po ng mga shrine at basilika, hindi lang po dito sa atin kundi sa buong mundo. At ito po ay ginanap po doon sa Paul VI Audience Hall sa Vatican. Kumbaga po ay sariwa lang pong kakatapos noon ng Synod ng Bishops noong po October, ay mga shrine rectors and shrine volunteers naman po ang naging kasama po ng Santo Papa doon po sa amin pong International Convention. At nakatutuwa po kasi po mga kapatid, ang Pilipinas po ang pangalawa na may pinakamarami na delegates sa lahat po ng mga shrines sa buong mundo. Siyempre, hindi po pwedeng hindi matalo ang Italia kasi sila po ang home court. 200 plus po sila na umattend kasi malapit lang naman po. Tayo naman po ang sumunod, Pilipinas, with 78 delegates. Yes. Wow. Different shrines across the country. At malaki pong bahagi po ng delegation na yon ay galing po sa ating pong international shrine ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Kasi po, ito po ay parang personal po natin na pag-approach sa Santo Papa at sa po sa mga taga-Vatican na tayo po ay nagpapasalamat kasi po biniyayaan po nila tayo na ang ating pong simbahan po ng Antipolo ay hindi lang po maging isang pambansang dambana, national shrine, kundi isa na po itong international shrine. So ibig sabihin ay pang buong mundo na po siya. Kaya nga po,
naalala ko nung tinatanong po nila ako, ano po ba ang Tagalog ng international? Kasi kung ang national po ay pambansa, ano na daw po ba yung sunod doon? Syempre, kapag tinignan po natin mabuti, ang international po ay pandaigdig. Sabi ko, so ibig sabihin po pala, ang Tagalog po ay pandaigdigang dambana. So ibig sabihin po, malaki rin po ang responsibilidad nito na pinapakita dahil hindi lang po natin ipopromote ang mahal na Birhen ng Antipolo dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Amen. Napakaganda naman niya, Brother Ivan. So, meron ngang binigay na napakaganda refleksyon ng ating Santo Papa, di ba? Ang the beauty and the commitment of the shrines. Di ba, brother? Oo. May message po siya nun sa amin. Opo, doon po sa third day, yung people audience. At sabi nga po niya sa amin ay mayroong pong 4 na misteryo. Ayun. Ang isang dambana. Yung pong misteryo ng panalangin, na kung saan lahat po na pumupunta sa isang dambana ay nagdarasal at nagbibigay po ng kanilang mga kahilingan at higit pati rin po pasasalamat at nanghihingi ng tawad. So lahat po tayo ay patungo po sa Panginoon sa pagpunta po natin sa isang dambana. Sabi din po niya, meron daw pong mystery of forgiveness. Kaya ito po, dapat po lagi pong may kumpisalan kapag pumapunta ka sa isang shrine, kasi dapat lahat po ng pagkakataon pagpunta nyo doon ay maging opportunity para po tayo po yung makapagkumpisal, manghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Ang pangatlo po doon ay yung mystery of tawag ito, sabi po sa amin ay confidence yung ginamit na term, pero technically yun po ay pag-asa. Kumbaga ay tayo po ay nagtitiwala po tayo na masasagot ang ating mga panalangin, na napapabuti ang ating mga kalooban sa pamamagitan po ng pagdedebosyon natin. At syempre po yung huli sa lahat ay yung consolation. Yan. Sabi po ng ating Santo Papa, dapat daw po kapag tayo pumupunta sa mga shrine, tayo daw po ay nako-console. Ibig sabihin po noon ay hindi lang naman po aliw, kundi tayo po ay nabibigyan po ng pag-aanan ng kalooban. Kumbaga parang every time you come to a shrine, you feel like home. Na nasa iyong tahanan ka, you feel at home. You feel at home with God sa inyong pananalangin sa isang dambana. So ito po, 4 na misteryo na ito na nakita ko noong pong pinagninilayan po ng Santo Papa po ang ating mga shrines. Ayun. Actually, totoo po yung sinasabi ni Brother Kendrick. Actually, halos binabasa ko yung kanyang bagong libro, yung second edition na, no? May first at second edition. Meron pa tong 7 aspeto ng shrines in view of new evangelization. So, Brother Kendrick, ano po ulit yung 7 na yon? Ito pong 7 po na aspeto na sinasabi ni Brother John Paul. So makikita nga po ito dun sa aking libro. Ang title po ng libro ay The Role of Shrines in View of the New Evangelization. Ito po ay pinrablish po ng Claretian Publications. At kaya po sinasabi na meron pong 7 or 7 aspects, kasi po ay ito po ay parang summary ba ng lahat po ng itinuro po ng simbahan mula po sa 1983 Code of Canon Law hanggang ngayon. So for the span of 35 years or so na meron pong itinuturo ang simbahan tungkol sa mga dambana. At ang kagandahan po dito ay ang ating pong mismong Santo Papa po ngayon, si Pope Francis, very close po sa kanya ang mga shrine. Kaya talagang binigyan po niya ng emphasis. Ito pong 7 na aspeto po na ito ng isang dambana. Siyempre una, yung pong pagsamba or worship, na dapat po ay marami pong pagdiriwang ng mga sakramento, lalo na po ng misa at kumpisal. At siyempre, hindi lang naman po basta dami, dapat pati po yung ganda. Kaya nga po sabi nila, dapat daw po sa shrine ginaganap ang pinakamagagandang pagdiriwang ng misa. Kaya nga po sana po sa ating mga shrine, kapag pumunta po kayo, ay makaranas po kayo ng ganon, ng excellent celebration of the Mass. Then syempre nandun din po ang
pangangaral ng salita ng Diyos, proclamation. So, nandun po ang pangangaral ng mga pare, nandun yung sharing ng mga laity, at nandyan po ang social media. Na alam po natin, malaking bahagi na po ng buhay po natin ngayon. Ng mga Facebook, YouTube, at pa ng mga social media platforms na meron tayo. Yes. Nandyan din po ang pagsamba, ang pagdedebosyon, ang devotion, na yun naman po talaga ang pinupunta ng mga tao sa mga shrine, kasi kung walang devotion, walang shrine. Malinaw po yan. Nandun po yan sa turo ng ating simbahan. Tapos po, meron pa pong yung 4, meron pa po tayong catechesis, na kung saan po ginagabayan po yung mga pilgrims. Dapat po hindi lang po sila tinuturuan. Dapat po lumalalim po yung kaalaman nila tungkol po dun sa debosyon na meron po sila. Nandun rin po yung kawang gawa. Ayan. Ito madalas po nakakalimutan sa mga shrine, na sana po ay papractice po natin hanggang ngayon. Na lahat po ng debosyon na meron tayo ay dapat meron pong kaakibat na aksyon at misyon. Kumbaga, hindi lang po tayo nagdarasal. Tayo rin po ay nagbibigay sa ating kapwa dahil yun po ang bunga ng ating pananalangin at pagdarasal. Nandun din po yung ekumenismo, na nagkakaisa po tayo kasama ng ibang mga Kristiyano sa pananalangin, at yung pinakahuli po ay culture or kultura. Kaya nga po, lagi pong ina-advocate sa mga shrines po natin na dapat meron po tayong mga museo, meron po tayong mga lugar kung saan doon po nakikita po ng mga tao, kasi alam naman po natin, tayo po mga Pilipino, hindi po tayo mahilig makinig medyo mas mahilig tayo manood. Mas natututo tayo sa nakikita, hindi lang sa naririnig. Kaya nga po, di ba po, minsan kadalasan po nakikinig po tayo sa mga pari po na nasa TikTok kasi napapanood po natin. Kaya po, ito po, sa bahagi po ng shrine, kailangan po may nakikita, at yun po yung ating po mga cultural center na meron po tayo sa mga shrine. So, medyo mahaba po yun, pero 7 lang naman po yun. Worship, proclamation, devotion, catechesis, ecumenism, culture, and charity. So, 7 po yun. Na sana po, sabi po ng ating Santo Papa, ay nadadama at nararanasan po natin kapag pumupunta po tayo dun sa ating mga shrine. Sa mga dambana. Wow, kumpletong-kumpleto. At yan po ay matutuklasan at makikita sa aklat. Sa aklat mismo ni Brother Kendrick na ano po ulit yung brother? Yes. Pwede nyo na rin po i-promote? Yes. Ang pangalan po ng libro ay The Role of Shrines in View of the New Evangelization. Ayun, So, ito po ay, kahit The Role of Shrines lang po, kahit i-search nyo lang po yun sa Lazada o sa Shopee, ay makikita po ninyo. Kaya, ito po ay naka-open naman po sa Lazada at sa Shopee po, na publish po ng Claritian Publication. Actually po, napakaganda ng libro na yon, lalo na sa mga shrines ngayon, mga national shrine, diocesan shrine, yung may spiritual twinning, mga ganon, di ba po? Maganda siyang handbook ng mga shrine rectors, mga membro ng shrine ministry, kung paano nila magagawa ang kanilang role bilang isang shrine. Well guided, ano? Pati po yung structure nandoon. Opo, yung shrine na oratory lang, kasi may shrine kasi na oratory lang. Halimbawa po yun, yung Baklaran, hindi siya parish. Saka po yung classification pala. Opo, may iba-ibang classification. Meron pa po yung Our Lady of Kasasay, na hindi po siya parokya, kundi isa siyang shrine, archdiocesan shrine, pero isa siyang oratory. So, magkaiba po yung structure ng parish shrine sa oratory shrine. Di ba po, brother? Yes. So, sa pangalan po niya, The Role of Shrines in View of New Evangelization by Claritian. So, ayan baka may mga kaparian tayo dyan, mga membro ng mga shrines. Shrine ministry po. Yes, shrine ministry. Avail na po niyo yan, at para po well-guided sa pagkakaroon ng mga dambana at pandaigdigang na international shrine. Kaya magbabalik po tayo sa ating himpilan para sa ilang paalaala. Do not fear.
Christmas Day is coming soon. Close your eyes. May your dreams fly you high over the December moon. To sail among stars until you wake up to the day you've waited for. Christmas Day is coming soon. Kapanali, it's Advent season. 5 days before Christmas. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 33 minutes after 7 p.m. I am here. I am Yan, opo. So, napakaganda naman. Very informative, ano, Brother John po, si Serena, no? Very informative. Kaya take note po. Ako, may notebook at ballpen ako. Kami ni Sister Serena, nagtitake note. Brother Kendrick, oo, Ivan, no? Sa Ayan. kanila, ni Brother John Paul, talagang Kaya, gusto kong naririto. Ako naman nakikinig. So, alam na po natin, ayan, ano, kung saan nyo mag-a-avail itong The Role of Shrine in View of New Evangelization by Yes. Clarician. So, dumako po naman tayo ngayon sa kasalukuyan. So, ano na po, Brother Kendrick, ang mga activities dyan sa International Shrine ngayong Advent season? So nito pong Advent season po na ito, inopen po natin yung solemn declaration, in-announce po natin yung solemn declaration na Yes. magaganap po sa January 26, 2024. January 26. So meron po doon po natin gagawin yung pong kumbaga ay pasasalamat po natin para po dyan sa ating pong naganap na pagbibigay po ng title sa simbahan po ng Antipolos International Shrine. So in-announce po ito nung pong panimula po ng Adbyento. So nito pong anniversary ng canonical coronation ng Our Lady of Peace and Good Voyage. Tapos po habang ngayon po na tayo po ay nagsisimbang gabi, so marami pong pagdiriwang ngayon ng simbang gabi po. Yes. Doon po sa ating katedral sa Antipolo. At nagkaroon na rin po ng mga pagbubukas po ng mga Belen at sa po ng mga iba't iba po ng mga facilities. Tapos po meron po kami nitong nakaraan lamang pong linggo. So meron po tayong ginagawa po natin every Monday and Friday po sa Antipolo, yung pong tinapay ng Birhen. Yes, So tinapay. ay ginagawa po tuwing gabi ng Monday and Friday. At yung amin pong huli po ay noong pong nakaraang linggo. At itutuloy po ito sa January naman po. So pagpapahingayin lang po ng konti, tapos itutuloy po ng Enero. Marami po tayong mga activities po sa darating po ng mga araw, lalo na po sa buwan po ng Enero, kasi papalapit po ng papalapit yung ating pong ina-anticipate na celebration ng solemn declaration po ng International Shrine sa January 26, 2024. Ayun. Yes, kompleto. Yes, Opo. Brother. Actually, Sister Ami saka Sister Rina, nung napanood ko sa story mismo ni Brother Kendrick sa IG, yung buong video nung kung paano in-announce ni Father Nante, at maganda yung activities nila. Magkakaroon sila, brother, no, ng novena bago ang declaration. And then sa natatandaan ko na in-announce si Father Nante, merong prosesyon kada araw ng nobena, kada bikarya ng diocese ng Antipolo, no? Tama po ba, Yes, Brother Kendrick? po. So meron po tayong novena po sa starting January 17 hanggang 25 po, no, sa ating pong International Shrine. Ito po ay gabi, mga around mga 6 p.m. na solemn mass, tapos po magkakaroon po ng prosesyon every after mass from January 17 to 25. At ang maganda po rito,
ang inatasan po namin dito ay yung kada vicariate po ng Diocese of Antipolo. Yes. Kaya po lahat po ng gabi po ay talagang very festive kasi lahat po ng mga parokya ng kada vicarya magdadala po ng kanilang image, magdadala po ng kanilang choir, magdadala ng kanilang server. So, isipin na lang po ninyo ay para po tayong nag-aahunan kapag pilgrimage season. Ganda. Pero ito po ay para po doon sa 9 na araw. At araw-araw po ilalabas po ang Mahal na Birhen hanggang sa pagdating po ng solemn declaration na magkukulminate po tayo doon sa misa sa umaga po ng 10 o'clock na pangungunahan po ng ating nuncio, si Archbishop Charles Brown. Wow. So, Grabe po pala, no? Activities Brother nila. Kendrick, yung po bang declaration sa mga, kasi may mga nagtatanong na, excited, na, kasi first in the Philippines, yes. na merong International. ide-declare as Yes. international shrine. International. Marami na pong nagtatanong, ito po ba ay open to the public, yung buong celebration? Lalo na po yung declaration po mismo ng international shrine. Opo, ito naman po ay bukas po para sa lahat po ng ating mga deboto. Sa mga ginawa po namin para hindi po tayo medyo congested, Yes. dahil nga po yung yung from 17 hanggang 25 po ay 9 na araw po. Yes. So, alin man po dun sa mga araw na yun ay pwede po umattend po ang ating mga deboto. At syempre kung nais po nila umattend din po sa solemn declaration po ay pwede po. Ang syempre ang magiging lang po natin sa mga pagdiriwang po na ito, lalo na po sa 26, ay hindi po ganoon kalaki po yung space po sa loob ng simbahan, kaya po may designated areas po tayo para sa lahat po ng mga deboto in case po na mag-excess. Kasi alam po natin sa January 26 po kasi ay attend po sa Antipolo lahat po ng mga obispo ng Pilipinas, kasi po ay kaalinsabay po ng araw po na ito yung pong opening ng CBCP Plenary Assembly ng ating po mga obispo. Kaya ito po ay magaganap po doon sa pagdiriwang na iyon. Wow, grabe. Ang event na yan, heavy, napakaganda. At syempre nga naman, unang pandaigdigang dambana ng ating mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ayan. Kaya nga mga kapanalig, tayo na sa Antipolo. Amen. Ako naalala ko tuloy, ng mga bata kami talaga. Karay-karay kami dyan sa Antipolo. Kami sumasakay dyan, Brother Kendrick, sa may Tutuban. Oo, talaga po nga Papunta sa mga bus, JB bus line. Papunta dyan sa Antipolo, tapos nun sa Hinulugang Taktak. Yun. Napakaganda. Tayo po'y maligo sa Hinulugang Taktak. Ay, hindi pa. Napakaganda na ngayon din. Titigan na lang pala kasi bawal na daw mag-swimming. Ay, talaga. Dangerous daw, sabi ng city government. Viewing na lang. Kaya yan viewing. ay side memory lang namin, dahil dyan kami lumaki Mabuti rin sa andyan ka pa, Ate Antipolo. Ami, para After refresh. 76 years. Oh, yeah. 76, siguro 5 years old pala, dinadala na kami doon. Amen. So yan, Brother Kendrick, at sige, tayo ay mag-invite sa napakarangyat, napakagandang selebrasyon yan. Opo. So mga kapanalig po, tayo po ay manabik at sana po ay tayo po ay makilahok sa ating pong darapin po ng mga festivities po sa Antipolo sa darating po na Enero. Meron po tayo mga iba't ibang mga activities, lalo na po hindi lang po ito tungkol sa devotion, nandiyan din po yung mga charity po sa mga adoration po na gagawin po natin. Sa bawat Biyernes po ng Enero ay magkakaroon po ng Holy Hour. Sa kada hapon at sa kada Sabado po ay meron po tayong mga celebrations, lalo tigit po yung tungkol po sa charity work. Yes. So magkakaroon po tayo ng Hospital on Wheels, medical and dental mission po sa Cathedral ng January 13. Sa January 14 po, pagdiriwang po natin ang 70th anniversary po ng ating shrine, kasi ang International Shrine po ay nagse-celebrate po ng 70th year as
national shrine. Wow. Bilang national shrine po ng Pilipinas sa January 14. Magkakaroon po yun ng opening po ng Birhen de Antipolo replica exhibit na mag-feature po ng halos 100 po na replica images ng Birhen. Gaganapin po yun sa Robinson's Mall ng 2:30 p.m. ng January 14. At simula po January 17 hanggang January 25 nga po ay gaganapin po natin yung ating pong 9 na araw na novena para po sa Mahal na Birhen ng Antipolo sa Solemn Declaration. So magkakaroon po ito ng misa ng alas 6 ng hapon at prosesyon sa paligid po ng katedral ng alas 7 po ng gabi. At syempre po ang pinakatampok po ng ating pagdiriwang ay yung gaganapin po na solemn declaration po ng ating International Shrine na gaganapin po sa January 26, 2024. Magkakaroon po ng reenactment ng koronasyon ng Mahal na Birhen po ng 9:30 a.m. sa patio po ng International Shrine at magkakaroon po ng misa sa pangunguna po ng ating nunsyo ng alas 10 po ng umaga. So ito po ang nakalatag po na ating mga gawain at mga ipagdiriwang po natin sa International Shrine sa buwan po ng Enero 2024. So tunay nga po na makasaysayan ang gaganaping deklarasyong ito sapagkat ito ang unang international shrine. At syempre makasaysayan din si Father Nante, the first international rector. Kaya po Brother Kendrick, pabati po kami kay kay Father Nante po. No, Binapasabi po ng ating rector po na pasensya na po, hindi po siya makadalo sa ating po programa ngayon kasi po alam naman po natin simbang gabi po ngayon. Yes, marami po ngayon na mga misa ang mga pari, kaya po sabi po niya ay talaga pong siya po nagpapasalamat dito po sa imbitasyon po ninyo sa programa po natin na ito na alay kay Inang Maria sa Veritas. At lahat naman halos na ibahagi mo, brother. Yes. Oo, very informative, sabi nga ni Brother John Paul. Well said, napakaganda. Well said. Oo. Kaya yan mga kapanalig at inaasahan na napakaganda ng pasok ng 2024. Yes, totoo. Hindi lang po sa mga taga-Antipolo, kundi sa ating buong bansa sapagkat ito po ay isang biyaya mula sa Poong May Kapal na binayaan tayo ng isang international shrine. Pandaigdigang Dambana. Pandaigdigang Dambana ng ating mahal na Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Antipolo City. Ayan po. Yes. Maraming salamat, Brother Kendrick, sa pagpapaunlak na maging ating panauhin sa gabi ito. Regards to Father Nante and Father Ivan Joseph. Salamat po. Thank you po. Thank you po. At harinawa, magkita-kita rin tayo. Yes, magkita-kita tayo, no? Diyan sa Antipolo. Kaya pa natin kami. Pagagalingin na si Serena. Mga tuhod. So yan, mga kapanalig, balik po muli tayo sa ating himpilan para sa isang paalaala. Mga kapanalig, ito po si Father Anton Pascual, ang ating Pangulo ng Radio Veritas 846. Panahon na naman ng Adbiento ngayong taong ito mula Disyembre 3 hanggang 24. Ito ang panahon ng taimtim na paghahanda at paghihintay para sa Pasko ng Pagsilang. Sa pamamagitan ng 4 na linggong paghahanda sa panahon ng Adbiento, tayo pong lahat ay ginagabayan ng ating Santa Iglesia na imulat ang ating mga mata, maging ang ating isipan, ang ating puso sa katotohanan na ang Diyos
ay bukal ng pag-ibig. At ang pag-ibig na kanyang kaloob sa bawat isa ay hinding-hinding mapapantayan o mahihigitan ng sinumang tao sa balat ng lupa. Ang pinakamahalagang aral at mensaheng nais bigyan diin sa buong panahon ng Adbento ay ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Siya'y darating, tiyak yun, sapagkat mahal tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi nauubusan ng pag-ibig at kagandahang loob para sa atin. Ito ang dahilan kung bakit mayroong Pasko na ating pinaghahandaan at pinagdiriwang ng buong tuwa't galak pagkatapos ng 4 na linggo ng Adbento. Kapanalig ngayong Adbento, tayo magnilay, manalangin, patuloy na maglingkod, ihanda ang ating sarili sa pagdating ng Mesiyas para sa paparating na pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, siksik liglig, umaapaw ngayong panahon ng Adbento. Sumayin niyo ang katotohanan. Ayan, nandiyan pa si brother. Ayun. May tatanong kami. Yes, ano po yun? Brother John Paul. Ngayon po marami kasing nagtatanong, ano ang spiritual benefits ng isang international shrine? Ayan, sa panagdasal ka, ganyan. Technically po, pag sinabi po nating spiritual benefits po ng isa pong pandaigdigang dambana ay mas nagkakaroon po ng pagkakataon na makapagpatayo po ng mga parokya na nakapangalan po sa Our Lady of Peace and Good Voyage, hindi lang po sa Pilipinas, kundi po sa iba rin po bahagi po ng mundo. Kaya nga po sa loob po ng mga nagdaang taon, lalo na po nitong taon po na ito, ay nagsusumikap po ang International Shrine na maging in partner po sa iba't ibang mga simbahan po sa hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Currently po, meron po tayong mga pilgrimage partners, mga pilgrim churches po kung saan naka-enthroned ang mahal na birhen po ng Antipolo sa iba't ibang lugar. Ngayon po ay meron po tayong 4 sa Europe. Isa po sa Valladolid, sa Spain, sa National Shrine of the Great Promise, sa Barcelona, sa Basilica of the Sacred Heart, sa Rome po, doon po sa ating Pontificio Collegio Filipino, kung saan nag-aaral po ang mga Pilipinong pari habang nandoon po sila sa Roma. At ang isa po sa mga pinakamalalaki po natin ay yung pong Parish of Migrants or Basilica po ng Santo Stefano Maggiore sa Milan, na kung saan marami po doong mga Pilipino, mga OFW. Sa Amerika naman po, meron po tayong 5. Doon po sa National Shrine of the Immaculate Conception sa Washington, D.C., sa St. Charles Borromeo Parish sa New York, sa Our Lady of the Assumption Parish sa Connecticut, sa Westport, Connecticut. Tapos po ngayon meron po tayong community sa Our Lady of the Angels Cathedral sa Los Angeles. At saka po ngayon po meron po diocesan celebration po ng Our Lady of Peace and Good Voyage po sa Diocese of San Jose, California. So ito naman po yung mga bibisitahin naman po namin this year, this coming year, mga April po of this coming year ay yun naman po mga yun ang pupuntahan po namin. So ito po ay iba't ibang mga lugar po, hindi lang po sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo kung saan po may mga deboto ng Mahal na Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Kaya po ang inaasahan po natin sa pagdedeklara po na ito ng pagiging international shrine ay makapagpatayo po tayo ng mga communities ng OLPGV sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ayun. Ayun po. Brother Kendrick, isa pa pong question. Yung plenary indulgence ng isang international shrine, kailan po namin siya ma-obtain? Ayun. Bale po, ang plenary indulgence po ng ating pong shrine ay nasimulan na po nating natanggap noong pong March 25, 2023. Dahil ito po ang nakalagay po sa dekreto na ibinigay po ng Dicastery for Evangelization na ang pagiging international shrine po ay magte-take effect po sa March 25, 2023. So ibig sabihin po, ngayon pa lang po ay meron na po tayo natatanggap
na plenary indulgence sa pagpunta po natin sa mga shrine. Ngayon po, bilang paalala po sa ating mga pilgrims, baka po nakakalimutan po natin, kailan po ba pwede makatanggap ng indulgence kapag pumunta po kayo sa shrine? Una po, ay kapag araw po ng piyesta, ng patron po ng shrine na yon, una. Pangalawa po, ay sa araw po na dinesignate ng simbahan na ito po ay para po sa lahat. So, kunwari po, ito po yung anibersaryo ng pagiging isang dambana. Yun po yung pangalawa. At yung pangatlo po at pinakamahalaga, kapag po tayo po ay pumupunta sa isang shrine, pwede po tayo makatanggap ng plenary indulgence araw-araw as long as kayo po ay group pilgrimage. Huwag mo hindi kakalimutan yun. Group 2 or pilgrimage. more. Ibig sabihin po, dapat po kapag nagpipilgrimage po, hindi po dapat mag-isa. Dapat po laging may kasama. So, lagi pong alalahanin yun. Kapag po nagpipilgrimage, dapat po laging may kompanyon. Kasi nga po, diba, sabi po ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. So, ibig sabihin, more than one person is already a group pilgrimage. Ayun. At syempre po, baka po ito pa isa. Isa po nakakalimutan ng ating mga pilgrim na dapat po ginagawa po ninyo. Paano po ba ma-obtain ang plenary indulgence kapag dumadalaw po sa isang shrine? Baka naman po kasi ang akala natin ay kapag dumadalaw po tayo doon, ay automatic na po yun. Hindi po. So, meron po tayong 3 mahalagang requirement na dapat po ginagawa ng isang pilgrim kapag po kayo may nagpipilgrimage. Una, mangumpisal. Pangalawa, magsimba at tumanggap ng komunyon. At ang pangatlo po, dapat po habang tayo ay nasa shrine, nagdarasal po tayo para sa intention po ng Santo Papa. Paano po? Either po tayo pa magdasal ng Our Father, Hail Mary, Glory be, o kaya naman po ang sumasampalataya o ang Apostles' Creed. So, yun po ang mga kailangan po natin gawin at kailan pwede po natin gawin yung mga requirements at required times for plenary indulgence. Well said. Ako, very informative yan. Brother Kendrick. At harinawa, ating mga mananampalataya ay i-take note, para nun ay, para pagpunta sa mga, sa shrine. So, hindi lang po yan limited sa international shrine. Pwede rin po yan sa Quiapo, na ngayon ay national shrine na. I-declare pa lang. Opo. Sa mga diocesan shrine, halimbawa po, diocesan shrine ng St. Andrew Kim Taygon sa Bulacan, diocesan shrine ng Nuestra Señora de la Asunción sa Bulacan, Bulacan. At mga national shrine tulad ng Baclaran, tulad ng Divine Mercy, Hagonoy, Santa Ana. Yung kakapiesta lang po, no, yung National Shrine ng Our Lady of Guadalupe at yung Archdiocesan Shrine ng Nuestra Señora de Guia. Nilipat nila ang piyesta ng Digia, binalik sa dati na December 18. Ayun. Well said. Mga kapanalig po, kasama natin talagang talino, no? Meron po tayong 293 na shrines sa buong Pilipinas. Ayun. Kaya So po, next time, Brother Kendrick, ha? Sana po makalaw nyo. Yes, opo. 200! Harinawa, Lord. Yeah, Brother Hendrik, maraming salamat. At ang susunod natin programa next year, 2024, ay January 17. Diba? January 17. Ayan. Simula na ano yan? Novena. Saktong-sakto, Sister Ami. At yan daw ang, kung di ako nagkakamali, no, Brother Kendrick, ang anniversary ng pagiging National Shrine. 78 years. Tama po ba? 14 po. 14. 14. Bali, Ayun, 17 po ay panimula po ng nobena. Ayun, 14 ang simula ng nobena. Thank you, Brother Kendrick, sa Salamat din pagpapaunlak. po. Thank you. Thank you po. Maraming salamat po, brother. Ayan, Sister Rina. Okay na. Ayan po, acknowledge na po natin ang ating mga texters po, no? Sa mga nag-text, shoutout natin. 4799, God bless, shalom. Please pray for Elizabeth Marsan families. Thank you.
Good evening mula ito kay 3198. Alay kay Nang Maria, Father, Brother, mga sister. Mapagpalang gabi po. Palagi akong nakikinig sa inyo. Isa na-stroke daw siya kasama may mga karamdaman. Maraming salamat, Esther M. Salandanan, Caloocan City. God bless. Amen. Mula naman po kay 1351, nagpapa-shoutout, request for healing, good health, financial blessing, work-related, souls in purgatory, from Girlie and Pechi. Mula naman po kay 0509, good evening, Thanksgiving from Emiliana. Thank you daw po sa atin, no? Very informative daw po ang ating talakayan ngayon. Yes, thank you. Mula naman po kay 1133 na nagpapa-shoutout. Hi po, pabati naman kay Ramon Boy Rose na taga Sibol, San Miguel, Bulacan. Yes. Lagi akong nakikinig sa inyo. Ayan, sila shoutout po kayo. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-text sa ating pong text line, sa mga nagko-comment po ngayon sa ating YouTube. Maraming salamat po. Hindi na po namin maisa-isa sapagkat napakarami ninyo. Sa ating pong mga viewers at nakikinig, maraming pong salamat sa inyo. In particular, sa mga kababaryo, kabalen, sa Calzadang Bayo, Porac, Pampanga, Nuestra Señora de la Paz, Ibuen Biyahe. Wow! Antipolo rin! Birin ng Antipolo. Kumusta ko man Ken? So, salamat din sa ating beloved, Gifted of the Sacred Heart of Jesus. So, yan po mga kapanalig at naging napakaganda, makabuluhan, informative ang ating talakayan sa gabi ito. Yes, shout out din po pala, no, sa mga tiga San Beda, sa aming pong mahal na rektor, Reverend Father Aloysius Maria Maranan, OSB. Binabati ko po kayo at congrats sa kapwa ko Bedan na nanalo tayo sa NCAA Season 99. Tayo ang champion for San Beda, our country and God. Ayan. Kaya na spirit talaga. Thank you po kay Father Vic. Binabati natin. Sa kanyang programa. Sa programa niya para sa 4th Saturday, December 23. Yes, living the lives of the saints. Kaya mga kapanalig, maraming po salamat kina Brother Jeff, Brother Joy, kay Brother Husband Peter, kay Brother Rick. Yes, salamat din po sa panalangin para sa aking asawa, Brother Rick. Salamat din sa ating mga kalakbay on air production director, Sister Cheska Valera, at sa si Brother Clinton Sabilio. At ang tabayanan po natin ang susunod na programa, Buhay at Kalusugan ni Ate Chat de Luna. At para po sa lahat na ating mga kapanalig worldwide, sumainyo ang katotohanan. May God bless us all. Maligayang Pasko po. Yes,